Sino hindi mapapayas dyan? Kung mga franchisor kayo na mga nasa nano at micro business sector pa lang yung size, ikalaki-laki nyo naman mag-franchise. 100,000 pesos talaga? 250,000 pesos talaga? 500,000 pesos talaga? Ang kapal naman ng mga mukha nyo, guys. Ano yan? Feeling nasa medium enterprise na kayo? Nasa large enterprise? Wala ka pang IPO registration? Talaga maka-franchise ka? 6 digits? Kakasimula mo pa lang, as in day 1 pa lang, gusto mo franchise agad yung o-offer mo sa market? 3 months pa lang kumikita ng maayos yung business mo na pangmalakasan, gusto mo franchise agad? Hindi, wala kang DTI registration, gusto mo franchise agad? Mahiya ka naman sa sarili mo. Halatang gusto mong mamera ng mga franchises mo eh. Tigil-tigilan mo yung kalokohan mo, ayusin mo. Paandarin nyo pa ang mga franchises nyo, yung mga nag-i-inquire sa inyo na ang dahilan kung bakit ang mahal ng mga franchise offer nyo ay dahil sa binabayaran nyo ang pangalan, binabayaran ang inyong process, binabayaran ang inyong sistema. Hello, ni wala kang IPO registration. Hello, ni wala kang operations manual. Hello, ni wala kang maayos na mga permits. Papaandaran nyo kami ng ganyan. Tigil-tigilan nyo ang kalokohan nyo. Tapos yung iba sa inyo dyan, may pa-royalty pang nalalaman. May pa-marketing fee pang nalalaman. Hindi, wala nga kayong marketing team para gumawa ng mga campaign sa social media, ng mga pang-marketing ninyo. Pinagloloko nyo ba yung mga franchises nyo at yung mga aspiring franchises nyo? Ayusin nyo muna yung mga sistema nyo. Subukan nyo munang i-operate more than 2 years. Gawin nyo munang successful yung branch nyo, kahit yung isang branch lang. Tsaka kayo mag-offer ng franchise na may 6 digits. Ang yummiest na kuyaking nga, 5 years na yung operation. IPO registered, may sistema, affordable yung offer, nakakahiya na hindi mabawi agad ng franchisees or ng aspiring franchisee yung puhunan nila. Nakakahiya din na hindi sila makatikim kaagad ng success mula doon sa franchise fee na ipinuhunan nila. Nakakahiya yun. Nakakahiya din sa brand, lalo kung hindi naman kumita talaga sila. Huwag naman yung ganyanin yung mga franchises nyo. Tandaan nyo to mga kayamis, no? Kung kayo ay kukuha ng mga franchise offers na nag-aalok dyan sa market, tingnan nyo muna, research muna kayo. Intellectual property registered ba yan? More than 2 years na in business operations. Meron na ba silang successful branch na nag-ooperate? At saka syempre, meron ba silang established business system? Kung meron sila yan, go, mag-franchise ka, kahit 6 digits pa yan, bahala ka. Basta, hindi kawalan sa'yo yung 6 digits na ilalabas mo. So yun lang mga kayamis, tamang tip lang, hindi ako galit, huwag kayo mag-alala.